Hindi dapat ito. Kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, huwag emosyon, mag-isip muna. Kanina nung nag-unfold yung pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na, I was soberly and quietly, patiently listening. Yung isasakay siya sa airplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa airplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. So, yun po ang sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa airplano. So, eto po tanong ko sa inyo, sitting speaker, sitting Senate President, sitting cabinet member, sitting president ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa airplano, aalis na sa ating bansa. Sa akin, I continue to pray tonight. So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. Hindi ko lang alam baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi tinitignan ko walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. Yung ang PNP pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists na ba't nyo hinuli, give them kailangan may abogado sila, kailangan due process, nabasahan sila and everything ganyan, no? So kanina binasahan ng Miranda rights, may warrant of arrest, so okay yon. Pero yung isasakay mo sa airplano, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? Di ba? So fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng i-sort out muna ng korte yon. Bigla mo na lang isasakay sa airplano. No wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? Gobyerno natin ngayon, tapos whether sa krame or kung saan man siya i-detain, di ba? Pero yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na questionin to sa korte. So no wonder yung bata, kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? So hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi tingin yung tamang gawin, di ba? Pero yung kalilipad lang galing dito, yun nga, 80 years old, kailangan ng medical attention, tumakbo na yung mga lawyers sa korte, bigla yung isasakay sa airplano. So, pinakasimple lang sa akin, hindi ba basic right ng kahit sinong Pilipino, much more a former president, di ba? Hindi ba basic right niya naman na he can go to court and ask the court to interpret bago nating gawin? Paano po kung 1,000 ang gustong ipadampot ng ng ICC na yan? So 1,000 airplano na ba ang nakahanda para ilipad isa-isa at hindi na pwedeng pumunta sa korte? Diba? So let me pose that question. If the ICC now orders the arrest of the whole Supreme Court, they order the arrest of the whole Congress or Senate, they order the arrest of a sitting president, will we now arrest them and put them on a plane and send them there? Sabihin nyo, absorb, hindi So, nung 2022, halimbawa, nung bago yung administrasyon, you have 2 congresses who supported PRD. You have the Supreme Court na karamihan at that time was appointed by PRD. 'Di ba? May mga cases na So,
pwedeng sabihin ng ICC, sama-sama kayong lahat. Hindi natin hinintay yung korte. Paano yung mga lawyers na kailangan niya doon? Paano yung doctors na kailangan niya doon? Di ba ang tinuturo sa atin, pinakasimple, ano ba yung reasonable? So hindi ba reasonable na patulugin siya, na may doktor, let him get some rest, see what will happen tomorrow sa Supreme Court? I'm just saying mali. Ang problema kasi pag nasa aeroplano at lumipad na, susunod ba yung piloto pag sinabing may Supreme Court, TRO, wala ka na sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag nandun sa Hague, pag nag-utos tayo sa Interpol, ibalik nyo si Duterte dito, ibabalik ba nila?